Ang pangutana, are you 100% sure saved today? If your answer is no, it might be kini nga mga obstacles mo ni ang nakababag na makabaton kay kaluwasan. Pero ang kaluwasan simple, siya ko na nagkasulti. Today, salvation is a free gift of God. Libre nga gasa. Tungod kay si Kristo ang mihimo niya na sa krus sa Kalbaryo. The blood mo'y payment sa tuang mga kasalanan. O ang iyang pagkabanhaw mo na'y resibo sa atuang kaluwasan. Kasi kung presidente ka na mag-impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Acts chapter 16 verse 30 to 31. Kuwang basahon din sa mga mata. The Bible says, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang apolo. Sa ako lang gisulti, kini ang pinakadako kayong pangutana sa kinabuhi dapat sa tao. Ang pagpangutana sa unsay iyang pagabuhaton aron siya maluwas. But ang ato ang dalon ng kabuntagon, are you 100% saved today? Kini pangutana, kayon ka, why do most people today not have a yes answer to this question? Nganong kada pag ipangutana nimo ni sa tao, most of the time ang tao ang tubag dili ko sigurado, or pwede na tumabutang nga it is a yes or no question and answer. Kini nga pangutana ang tubag ani yes or no ra ang tubag, pero most of the time ato makita o madunggan sa mga tao nga pag mao ni siya ipangutana ang tubag no, dili sigurado. So nganong ingon ana man ang tubag sa mga tao? Anong sila kasigurado 100% kung luwas ba sila o dili? So naay mga hinungdan, and I believe kung nato ni siyang tagagpagtagad akong ibutang sa ubos, dunay 7 obstacles that keep souls from Christ, or that keep souls from getting saved. So mga butang nga babag, obstacles nga ang tao dili siya makasigurado sa iyang kaluwasan. Og mo na atong sutaon ning kabuntagon karon. Tungod kay ang pinakanindot unta nga tubag niya na pag once mo ni ang ipangutana sa imuha, are you 100% saved today? Ang pinakanindot yang tubag, yes, no? Pero dili na mo atong madunggan mostly sa tao nga pagapangutan-on ini nga klase sa pangutana. So tungod ni ini, although di kita o di ta makakuha og percentage kung yung worldwide nga survey, kung mo siya ipangutana sa mga tao, walay worldwide nga survey nga gihimo mahitungod ni ini nga klase sa pag subject o topiko.
walay naghimo nini. Pero based in my experience in evangelistic one or evangelism at makita, every time nga makapangutana ka sa tao nini, 99.9% ang tubag dili gyud. Asa ka mangita, asa ka matong lugar, mo nay kamatuoran. That is why it bothers me, especially kita nga nasayod sa kamatuoran, kita nga nasayod sa unsang kaluwasan, nganong ang mga tao ini lang gihapon. In a world or in age of gitawag high technology, pwede naman untang ma-search, ma-studyuhan sa tao ang gitawag og kaluwasan nga gi-offer sa Ginoo, pero nganong dili man yun siya makuha-kuha sa tao. Kung mingon ta karon nga because of their unbelief, nganong naay unbelief sa ilahang party? So naay hinungdan ana nga nganong ang tao naging unbelieving tungod kay naay mga tao, naay mga butang nga nagtukmod kanila nga mahimo silang dili matinuohon. So munay rason. So nining ka buntagon atong hisgutan ni mga obstacles nga mo hinungdan nga ang tao dili makasiguro 100% sa iya nga kaluwasan. So 7 obstacles that keep souls from getting saved. Kung amo ni ang pangutana, are you 100% saved today? Most of the time, ang tubag na tumadunggan, ang tubag niya na, no. So atong tanahon, ang hinungdan nga nung ang tubag sa tao, no. Now, for those who are, or those people nga ang tubag, yes, salamat nga nakakaton mo, or niabot mo sa punto nga mituo ka mo sa gitawag o simple nga plano sa Dios may tungod sa kaluwasan sa kalag sa tao. So isgutan nato ining kabuntagon, unang nga obstacles na atong makita anong ang tao di siya makasiguro sa iyang kaluwasan 100%. It is because number 1, obstructive religion. Okay, obstructive religion. Naantay mga gitawag ng mga relihiyon nga nahimong babag. Despite of the fact nga ang gitawag nga religion is to tie back again. Ang word nga religion is mo ni siya ang gihuna-huna sa tao nga mahibalik siya ba nga balik sa Dios, mo na religion. Unang re and then legion, to tie back again to God, pero naging obstruction siya, naging obstructive religion, naging babag ang relihiyon para ang tao mahibalik ngadto sa Dios. We are in the day which imong makita nga ang kalibutan puno sa relihiyon. So many religions nowadays, so many denominations, pero naging obstructive religion ang maong mga sekta. Why? It is because of traditions and false gospels. Traditions and false gospels block the way. Ang tradition o ang mini nga balita, maayong balita, mini nga maayong balita, mooy mibabag sa gitawag o dalan, hindi ang tao makabaton sa gitawag kaluwasan. Many times ato na ning gibasa Mark 7:8-9, makita nimo diha nga naay tradition, naay gitawag og tradition of man. No?
in Colossians chapter 2 verse number 8, ato ning gidiscuss ato milabay last Sunday, mga dangerous teachings nga naa sa ato ang panahon karon. Nag-discuss dito philosophy and traditions. Muna ingon sa Ginoo, beware. Beware. Naghatag pahimangno ang Dios. So, kung imong tan-awon, that is a gituwag og pinaka sa ka-danger, na danger nga pwedeng ang tao mapipuntas sa gituwag og delikado nga kahimtang because of philosophy and tradition. And in fact, these traditions, mauni sila ang nagbabag nga madunggan, masabtan ang maayong balita nga diin gihatag nga as revelation sa Dios ngadto kang Apostle Paul. So that is why ato makita din so many false gospels nga nagkatap niining atong panahon karon. But ingon siya diha ang warning sa Ginoo nga kini nga gospel kung muni ang gospel nga imong nadunggan sa imong kinabuhi, or kining gitawag sa Bible ingon diri perverted. In the book of Galatians 1:6-8, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. So nagisgot sa diri another gospel. So which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. So dunay gituwag og perverted gospel. So dunay mga tao nga ang gospel gina-pervert sa mga katawhan o mga mini nga mga magwawali. Pero yung si Apostle Paul, but do we, yun siya. Kung yung tanawon diri, he was giving gituwag og warning. Siya bisag kami, no? But do we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you? Let him be accursed. So dili ko exempted. Appeal ko, if kung mag-preach mo gani ko of another gospel which dili mao ang gospel nga akong gideclare, iyang gideclare ang gospel, gideclare na niya in 1 Corinthians 15, mo ni siya ang declaration. Sa 1 Corinthians 15:1-4, yung sa diha, 15:1-4, it says, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. So, naa sa gideclare diri nga gospel, verse number 3, for I deliver unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scripture. So, gideclare siya Apostle Paul nga gospel, which is the blood-stained gospel, at makita diha, how that Christ died. Giyon sa man pagpakamatay ni Kristo. So, makita diha, he shed his own blood for our sins. He died, buried, and rose again according to the scriptures. Muna ang gospel na gideclare niya Apostle Paul. So if any man preaches another gospel than that we have preached unto you, muna nga gospel akong gisulti, his blood, death, burial, and resurrection. So kana nga tao siya, kana nga magwawali, let him be accursed. Tungod kay daghan kay mga tao nga nagwali og mini nga maayong balita, nga naa sa managkalailahi nga mga relihiyon, in different denominations nowadays, nagwali og mini nga maayong balita, mo ni ang naging obstructive religion. So ang tao dili makabot sa punto nga mutuo sila
sa pure nga gospel tungod kay naay mga relihiyon nga nagwali og mini nga mga gospel. Mo na hinungdan naay mga relihiyon nga naging obstructive. O sa termino pa na sa politics karon, obstructionist. Naay mga taong obstructionist. Diri sa gitawag og spiritual aspect, doon ay mga religion nga obstructionist. Kung sa mo nagwali og mini nga mga doktrina ang giwali sa ilahang mga kasimbahanan, tradition and false gospel. Mao na hinungdan nga nababagan ang dalan sa o sa katao nga unta makatungog siya, makasabot siya ug mutuo siya sa maayong balita. Kini maayong balita unsay gihimo ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo. Mao na maayong balita, pero nababagan tungod kay daghan kayong mga relihiyon nga nagawali og sukwahi nini against kaning opposite ini nga gospel. Sa mga hinungdan ngano ang tao hangtod karon dili ka siguro sa iyang kaluwasan 100% tungod niini nga mga religion nga nagawali og perverted nga mga gospel, false gospels. Gituwag sa Bible another gospel, dili gospel, dili blood-stained gospel. How that Christ died for our sins. Ang dili ning gospel nga naa sa 1 Corinthians 15 verse 1 through 4. Ang giwali nga gospel, sinner's prayer. Ang giwali nga gospel, 10 commandments. Ang giwali nga gospel, water baptism. Ang giwali nga gospel, church membership. Ang sa pag-uban, and so on and so forth. Napag-isulti niya, another gospel nga giwali, gitawag nila og prosperity gospel. Sa pailaing nga gospel, gitawag nila og inviting Christ into your heart. Those are gospels nga mga perverted, mga false gospel. Ang gisulti sa Biblia nga gospel, the death, burial, and the resurrection, which the blood of Christ na adiha nag-involve. Muna ang gospel na gideclare ni Apostle Paul. So kung dunay mga tao nga dili o wala magwali nini nga gospel nga gideclare ni Apostle Paul, kana nga mga religion, mga obstructionist. Obstructive religion. Dangerous na siya. Muna hinungdan nga ang tao dili makasiguro sa iyang kaluwasan karong panahon na. Number 2, ato makita din Number 2 nga, obstacles. Ato makita. Number 2, overwhelming riches. Overwhelming riches. Nang hinubra ba nga bahandi, isa sa hinungdan nga dili ang tao makabaton sa kaluwasan. They trusted their wealth, or at kung atong tan-awon, trusting wealth strangles the word. Ano makita nato na sa Bible? Ato ni siyang tan-awon. For example, doon ay example na ato makita din sa Biblia. In the book of Mark, Mark chapter 10, Mark chapter 10, verse 23, to 25. Kumasahan din siya, and Jesus look round about and saith unto his disciples, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God. Si Kristo naghatag og remarks siya, how hardly
shall they that have riches enter into the kingdom of God. Verse 24, and the disciples were astonished at his words. But Jesus answereth again, and saith unto them, Children, how hard is it by them that trust in riches to enter the kingdom of God? It is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. So, we know what dispensation is all about. Kini nga itong gibasa, kung wala unsa na ang klase sa dispensation. But, kung nato makita din usa sa mga obstacles na nakita ito sa Biblia, kining overwhelming riches. Kining pagkadato sa tao. That is why, ang description sa Bible sa mga taong moadtog impyerno, most of those, ato makita, especially in the book of Isaiah, mostly mga taong dato. Kaya if we try to observe kung sinitabo sa itong panahon karon, mga controversial issues sa ato ang nasod, grabe yung mga datong ang mga tao ron, no? Yeah. Kaya na po trabaho man gina sa mga abogado ang mulaban sa ilang kliyente, pero mo na siya bitaw ang lisod kayo once you ikaw ang mga bugasya sa tao nga kahibalo ka, grabe ka dautan, grabe ang gihimo, nya labanan gyapon ni mura og mura wa gyud kay luna sa langit. Nakaingon sila ingon istorya nga ang langit daw way luna ning mga way luna ang abogado sa langit. Ano man mga bakakon. Bakakon nga mga tao, ano man bisag dautan ang tao tungod kay naibayad labanan. Wala ingon sila istorya ra man nila noon, pero ang tinuod man pod. Watay mahimo na nga naman. Pero kung naay abogado nga naagud siya sa tama, ang paglaban sa tinuod sa truth, at makita diha nga posible nga naa sila, pero mostly sa tao nga ingon ana kayong kaluoy po ning mga tao nga kita nga mga katawhan, kita pa'y naalautan, ang mga magarbo nga mga inilang nga mga abogado dito pas dautan mulaban pagkalisod aning klase sa mga ano man naman sila kwarta kabayad. They can hire the most brilliant nga mga abogado dito sa tuang lugar. They have money to pay sa ilahang mga cases. So that's why yung sa Biblia makita din mga kining overwhelming riches, delikado kay ni siya. Kining bahandi, kundi ni siya bantayan, hindi ka magbantay nini. 1 Timothy 6:9. Na magoy warning ang Ginoo nini. Once we do not heed this warning, naging alaot ang kinabuhi po sa tao. Okay, 1 Timothy 6 verse 9 to 10. It says, but they that will be rich fall into temptation and snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Muna na hitabo sa atong panahon karon na ay isa ka pamilya, gipalit niya tong manggaan, gipalit niya tong luxurious car. Dili tungod kay naibog siya sa luxurious car, kundi naibog siya sa payong nga pakapin sa naibog sa pakapin nga payong sa luxurious car. Kani imagine ana ka klase sa reason tungod lang sa payong nga pakapin, gipalit niya ang luxurious car.
Grabe nga klase. Muna yung sa Biblia. Ha? Matagap sila, the rich, fall into temptation and snare, into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Verse number 10. For the love of money is the root of all evil. Now, money itself is not the root of all evil. Muna yung usay makita nato sa mga comment sa mga tao nga, kining kwarta, muni gamot sa tanang kadautan. Dili ang kwarta ang gamot sa kadautan. No. Ang paghigugma sa kwarta. Ang gugma sa kwarta mao'y gamot sa tanang pagkadautan. Dili ang kwarta ang gamot sa pagkadautan. Ang tao lang nga nahigugma for the love of money. Dili for money is the root of all evil. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have earned from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. So ato makita din ha, unsay hinungdan sa salapi, unsay ikaambag sa salapi sa tao, once mo anay mag-control sa tao. Luke 8:14. Tanaw sa Luke chapter 8 verse number 14. Ug unsay gihimo sa bahandi sa tao, unsay mahimo sa bahandi nga ikadaot sa tao. Luke 8:14. It says, and that which fell among thorns are they which, when they have heard, go forth and are choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection. Ito makita din It is a parable of sa heart sa tao ba, kaning kasing-kasing sa tao, different kinds of hearts. Doon na gituwag diag gahi ng kasing-kasing, batuon ng kasing-kasing, sampinito ng kasing-kasing, muning daghang gituwag sagbuton. Sagbuton ng kasing-kasing. Ikapat dia is good ground, good heart. So kining sampinito ng kasing-kasing, mo siya naka-align sa riches. Tungod niya sa bahandi, mo ni chuk. Sa sampiniton, imbes na igipugas, na isang pinit, naging laot ang imong gipugas. Nasa pawan siya ba? Mga gitwag chuk the word, strangles the word. Dili katubog insakto. Mao ni say hinungdan sa or lintunganay resulta sa riches, overwhelming riches. Kung naa naman kay bandi, wala na kay pakialam sa uban. Wala na kay pakialam sa Ginoo. Munay pait. You don't need God. Why? You have overwhelming riches. Number 3. Nga babag. Own righteousness. Kanang gituwag self-righteousness. Self-righteous people, mo ni mga tao ang di makabaton sa siguro nga kaluwasan. Na gi-offer ang Ginoo nga kaluwasan, di nila ni mabatunan nga naman self-righteous. Kanang pagkaraon nga tarong nga tao niya. Although indot man na magpakatarong ka, if that is the basis of your salvation, you miss the point. For example, Romans 10 verse number 3.
That is why dispensational teaching is very important. Yan naman, kining claim sa mga Jewish people. Tama man siya. Tama na siya. Pero if you make this righteousness as basis for your salvation in the dispensation of the grace of God, you miss a point. Romans 10:3. It says, for they, being ignorant of God's righteousness, so ignorant sila sa God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Karon, after sa gitawag cross, doon na gi-offer ang Ginoo nga gitawag og imputed righteousness. Although naanagyapon na siya sa Old Testament, imputed righteousness, pero selective ang pwede nga makakaplag niya na. Pero sa atong panahon karon, imputed righteousness, justification, magkauban sila. Now, ang imputed righteousness, ang object niya na is kini the gospel. Dati dili. For example, kang Abraham, ang iyang imputed righteousness, ang basis sa diyang si Abraham ituo sa promise Ginoo. Pero karon ang atong imputed righteousness based sa maong gospel. Mao siya ang basis. So karon in the dispensation of the grace of God, ang ilang basis sa mga Hudyo, which is the law, sa dili na pwede. Dili na pwede ng law nga maging basis sa righteousness sa tao nya mo iyang atubang sa Dios. Now dili na siya mao. Muna siya diri sa verse number 5, for Moses described the righteousness which is of the law, that the man which doeth those things shall live by them. So na ay righteousness based on the law. Pero yung sisulti sa verse number 4, for Christ is the end of the law for the righteousness to everyone that believeth. So ang righteousness which is of the law gitapos ni Kristo kay naanay bagong righteousness nga base sa pagtuo sa tao sa unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Because if you study ang Bible, giunsa pag-end ni Kristo ang kining gituwag law. Dito sa iyang kamatayon sa cross, he nailed it to his cross, ingon ang pulong sa Ginoo. So mo nag-establish sa mga tao own righteousness instead of the imputed righteousness of Christ. Wala kung kini ang imong basihan, sa dili na siya mao. Nga naman, si Pablo mismo, yan ang gisalikway. Tanawa sa gitwag Philippians. Philippians chapter 3. Gisalikway na niya ng righteousness which is of the law. He counted it as dung. Philippians chapter 3. Verse number 4 to 9. Ingon ni Apostle Paul din for we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Why? Iyon siya diha. Iyang gibutangan o gi-describe niya kinsa siya. Verse 5, circumcised the 8th day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. O kanya imagine na siya kung mag-isgot kitag balaod, yun siya diha, if touching the law, yun siya, if Pharisee, yun siya diha, siya touching the righteousness which is in the law, siya blameless mo na ako. Yan siya. Kung mag-iskot tagbalaod, blameless ko. Yan siya. Verse number 7, but what things were gained to me?
those I counted loss for Christ. Verse number 8, yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. So sa pag-isip ni Pablo, ang iyang righteousness which is based sa law, yan siya, I count those things but dung. Saan ang dung? Iti sa mananap, iti sayo. Verse number 9, and he found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. So makita ato diha, nagisgit itag own righteousness, babag sa pagkaangkon sa kaluwasan sa atong kalag. Marag di ka ba, ha? Imbes nagtinarong ko kinabuhi, nindot akong kinabuhi, blameless akong pagkinabuhi, di ko salawayon sa publiko, di na noon ko maluwas, o di jud ka maluwas. Nga naman, ang kaluwasan karon dili sa unsay atong mahimo, dili sa ato ang kaugalingong pagkamatarong. Ang kaluwasan karon pinaagi sa pagkamatarong ni Kristo Jesus. Kana bang pagkamatarong ni Kristo nga masul-ob diha nimo? Kansa na may tabo, the time nga motuo ka sa gihimo ni Kristo Jesus dito sa cross sa Kalbaryo, masul-ob ang pagkamatarong ni Kristo diha sa imong kinabuhi. Mao na nga righteousness ang dawaton sa Dios. Pero righteousness, own righteousness which is of the law, adili na dawaton sa Ginoo. That is why gitapos ni Kristo ang balaod, ang dispensation of law, gitapos niya. Aron na masulod ang dispensation of the grace of God, nga ang kaluwasan niya nakasentro sa unsay gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, dili sa unsay ato ang pagkamatarong. Babag ni sa kaluwasan sa tao in the dispensation of the grace of God. Tuda ka mga tao kasabot niya na. That is why Ephesians 2:8 and 9, masasulti, Ephesians 2:8 and 9. It says, for by grace are ye saved, through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works. Not of works, dili sa imong binuhatan. Not in accordance sa imong own righteousness. Not of works, lest any man should boast. Kasimple sa plano sa Diyos kaluwasan, nga ang kaluwasan pinagi sa grasya sa Diyos, sa maayong balita, the gospel of the grace of God, by faith, through faith, yung napulong sa Ginoo din ha. Kung di na masabtan sa tao, bisan pag magkinabuhi siya, mahimo siyang monk diri sa kalibutan. Saan ang monk? Muli kay bas tanang makita ang kasalanan. Ang monghe, ito na nagpuyo sa langob, sa panangipuyan na nagpuyo sa mga templo nga. Why television? Why butang kanang makadaot sa ilang flesh? Bisan pag magkinabuhi kang monghe. Dili ka maluwas, anak nga naman. Dili sa imong righteousness ang kaluwasan. Not based sa imong own righteousness. Ang salvation in the dispensation of the grace of God based sa unsay gihimo ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo, mao na nga righteousness ang gipangita sa Dios nga maimuang masulob. Another obstacle sa ato makita diha, number 4. Other relationships.
sa mga babag. Nga ang tao di makabaton sa kaluwasan, it is because of other relationships. In other words, preferring people's approval over the Savior. Daghan ang mga kuwan sa Bible, mga dato niya, mga passage sa Bible. Matthew chapter 10. Okay, Matthew chapter 10. Sa babag ang ato ang malas kinabuhi sa kaluwasan sa kalag sa tao, because nag-agad ta sa unsay decision sa atuang mga loved ones. So if that is the case, adili ka kasiguro sa imong kaluwasan. 10:37, it says, "He that loveth father or mother more than me is not worthy of me, and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me." So that is dispensational teaching. That is under the law. But ang lesson niya is, you are allowing somebody to make a decision for you. Or ang imong decision nababagan sa imong unsay relationship nimo sa mga tao. Luke 14 verse 26-27. Okay, Luke 14 26-27. It says, "If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple." So again, that is dispensational teachings. Pwede na ito na i-elaborate. Pero ang thought is that ang decision sa tao, iyang agad ginabase sa iyang relationship, iyang relationship sa tao. Tanaw siya pusulpo. How he decides sa iyang kinabuhi. Galatians chapter 1 verse number 10. This is our actually isa sumpay sa tuang text tumilabay. Iyon sa verse number 10, "For do I now persuade men or God, or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ." So yung pasabot din na. Kung tao lang ang ako ang pahimuton, adili ko mahimong alagad di Kristo karon. Kung men pleasure ka, sus ka makabaton sa kaluwasan sa imong kalag. Yan naman. Tao imong ipa himuot. Yeah, most of the time, especially in making a decision sa atong salvation, na kay mga barkada, na kay mga kaila, most of the time ang mga barkada magyubit nimo, magpantantsaw sa imo manang daghang mga tao dili kahimog desisyon nga tarong silang kinabuhi tungod kay nagagad sila sa unsay kantsaw sa amigo, sa classmates, sa office mates, workmates. Muna hinungdan nga ang tao di mo decide kung gusto ba niyang tuuhan ng giwali sa alagad sa Ginoo nga kaluwasan or dili. So ang iyang decisions kinabuhi nag-agad sa approval sa iyang mga higala. Muna lisod kaayo nga klase sa gitawag og klase sa tao nga agdon pa unsay desisyon, approval sa kaila, higala, mahal kinabuhi, parente, usa siya magdesisyon. Nga lisod. Si Apostle Paul dili ingon ana, ingon siya, kung gusto kong maglipay sa tao, di jud ko mahimong alagad ni Kristo. Pero ingon siya diya,
Or do I now persuade men or God, or do I seek to please men? Do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Kung tao ang akong palipayon ining kinabuya, dili iyo ko mahimong alagad ni Kristo. So those main pleasures, lisod kayo nga makabaton sa kaluwasan. Nga nang bantayanan ang mga relationship sa tao, nga naman, usa sa mga babag nga makabaton ang tao sa kaluwasan. Muna siya ito makita dito sa Bible. Ang upat pa ang idaan, obstructive religion. Bantayan na ito itong mga religion nga dili maging obstructionist. Pero most of the time, mga religion karon sa kalibutan, mga obstructionist, no? Naging obstructive religion. Number 2, overwhelming riches. Bantayanan kining overwhelming riches. Number 3, own righteousness. Number 4, other relationships. Number 5, ongoing rebellion. Ongoing rebellion. What does that mean? That means having a hard, unrepentant heart. Kung maunay kasing-kasing sa tao, grabe kagahi nga kasing-kasing, unrepentant nga klase sa kasing-kasing, alis na siya makabaton ng kaluwasan? Kanang magpabilin bitaw diya sa kasalanan. Dili gustong makalingkawas kasalanan, dili gusto nga mahawas sa kadautan sa kinabuhi, alisod da makabaton sa kaluwasan. Hebrews 3:15, ang sasulti sa Bible, Hebrews 3:15. Again, dispensational teaching ato makita rin, pero ang thought ato makita rin is having a heart. Hebrews 3 verse number 15. Okay, here's the idea. While it is said, today, if you will hear His voice, harden not your hearts as in the provocation. Ang sasul si Ginoo, ayaw pagahia ang imong kasing-kasing buat pasabot, kining tawahanan di ay nag-represent ni siya rebellion. Kanunay ni siyang nag-rebeldes Ginoo. Kanunay ni siyang nagsupak sa Ginoo. There's an ongoing rebellion diya sa iyang kasing-kasing, having a hard heart. Naging simula siya madungkadung ka sa pulong sa ino, ayaw pagahia imong kasing-kasing. Kay the more ka nga pagpagahi sa imong kasing-kasing, magiging kaparehas nimo si Pero. O sa nitabo ni Pero sa Book of Exodus. Sa dihang gustong kuhaon sa Dios ang iyang nakatawhan, si Pero kasi pagahi sa iyang kasing-kasing. The more he hardened his heart, or the more siya nga nagdumili, pagahi na po sa Ginoo pagsamot iyang kasing-kasing. So naging ang kasing-kasing ni Pero naging hard sa alagad si Ginoo. Noong sa nitabo sa katapusan, distraction. Isaiah 55 verse number 7. Sa Bible, Isaiah 55 verse number 7. It says, let the wicked forsake his way, and the righteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon. So, kung di namin paggahion ang imong kasing-kasing, and then you will turn sa imong pagka dautan sa kinabuhi, gusto ka nga
Actually, a message. This is a message future in the kingdom, in the millennial kingdom. Now, or in even sa gituglo period, parehas ilang mensahe diha, no? Turning to God, mubalik ka sa Ginoo, mo forsake ka sa imong evil way. Pero kung magpabilin ka dito, tanawa sa John chapter 3. John chapter 3. John chapter 3. John chapter 3 verse number 19 to 20. Okay, it says, and this is the condemnation that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. So doon ay mga tao nga, walihan na nimo sa maayong balita, nga ang maayong balita mo na pamagis kaluwasan, o once ang tao makabaton sa kaluwasan, maunay maghimo sa iya nga mag-change gradually ang iyang kinabuhi, mag-change, dili man siya immediately, pero at least gradually mag-change ang iyang kinabuhi, just like sa bata, no? Atimanon siya hangtod nga magtubo siya nga magkat-on siya sa kinabuhi. Mao po ang Kristohanong kinabuhi, dili immediately ang changes kinabuhi sa tao. Ang kaluwasan mo na immediate diha. Pero ang changes kinabuhi, dili diha gradual siya. So pero kung ang tao dili gid siya maminaw kay ganahan siya sa dautan nga mabinuhatan, wala tay mahimo na. Usa na siya babag nga di makabaton ang tao sa kaluwasan. It is because of the ongoing rebellion sa iyang kasing-kasing. So, ang asing kasing-kasing is to do wicked thing. Ang kanunay na asa iyang kasing-kasing. Number 6. Obstacles number 6. Ito kita diyan. Because there's opposing ruler, and that is Satan. Doon ay opposing ruler. Anong dili maluwas ang tao? Kaya na ay kanunay nag-oppose. The ruler of this world, the God of this world. 2 Corinthians 4 verse 3 to 4. Muna no wonder nga daghang mga tao di makabaton sa kaluwasan kay ang yawa po naningkamot siya, ang Ginoo naningkamot nga ang tao maluwas, pero ang yawa naningkamot po nga ang tao di maluwas. Nga naman gusto niyang dalpon ang tao kung asa siya padulong. 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4. It says, but if our gospel be hid, kini nga gospel, the blood-stained gospel, pure gospel. He said, if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Verse 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So tungod kay dunay opposing ruler sa kalibutan, the God of this world, which is Satan, siya ang nagbuta siya. Gibutaan niya ang the minds of them which believe not. So our mind is the battleground. Muna siya ang battleground nga diha gigamit ni Satanas ang atoang mga mind nga dili mo tuo. Dili man nagproseso sa atong utok. Walihan ka karon og pure nga gospel, walihan ka karon blood-stained gospel. Karon naapoy mini nga mga magwawali, nagwali pod og
Perverted nga gospel, so ang imong mind nagubat, doon ay away. Now, daghan ang nagwali karon og mini nga doktrina, mini nga gospel. So, pwede kang mapildi, ma-overwhelm nining mga false gospels nga nang gawas. Muna daghang mga tao karon napunta sa mga false gospels or denominations nga nagwali og false nga gospels. Nga naman, naiyawa nga gibutaan ang imong utok tungod kay di ka mutuo tungod sa imong pagdili matinuohon, no? Those that believe not, so nahimo kang buta. Gi-allow man nimo ang yawa nga mobuta nimo. Instead nga imong sabto nimo, imong tuuhan ang gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, imo na nang gi-reject. So doon na tayo adversary ang gitawag. Doon na tayo kaaway. John 12, verse 31. It says, "Now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out." So natay kaaway, ha? The prince of this world. Isa na, Satan. 1 Peter 5:8. So this is Biblia. 1 Peter 5:8. Natay gitawag, God of this world. Muna yung ruler dito sa kalibutan. Verse number 8. "Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour." So naatay kaaway dis kalibutan kinsa ang devil, ang demonyo. Mauna siya ang opposing ruler nga dili gusto nga ang tao makabaton sa kaluwasan nga muna hinungdan karon ang kasagaran sa mga tao once pangutan-on, are you 100% saved today? Ang tubag sa tao, no, dili ko sure. Yan naman na, opposing ruler, ang yawa, ang demonyo, naningkamot siya na dili ang tao makasabot sa pinakasimple, no, nga plano niya nga mo ang kaluwasan iyang gihimo ito sa krus Kalbaryo, pero simple as that. Pero dili maluwas ang tao nga naman tungod kay naatay opposing ruler nga mo ang demonyo nga nagbuta sa atong mga salabutan, sa ato ang mga panghuna-huna. So katong mga taong nahibutahan, pasensya, luoy kay mo kahimtang nga naman butamos ka matuoran hangtod karon nagpabilin mong buta tungod kay ang yawa naning kamot, dili ka makabaton sa kaluwasan, di ka maluwas unay desire sa yawa. Pero salamat ang gitagaan kita og understanding sa Ginoo. Na masabta na to ang simplicity of the gospel, which is in Christ Jesus. Number 7. Okay, number 7 obstacles at makita din ha. Overlook redemption. Overlook redemption. Usa sa mga obstacle nga itong makita tungod kay dunay mga tao, usa ito pasabot ning overlook redemption. In other words, delaying until the door is shut. Pasabot ba nga tungod sa gituwag og procrastination nga klase sa attitude sa tao. Ano bitong anya na. Sa kaluwasan nila ingon ana ang dapat treatment sa tao nga anya na. Daghan pag panahon. Mag-enjoy sa kus kasalanan, mag-enjoy sa kus bisyo. Anya na. Unya na nang Ginoo, Whether you like it or not, ang kinabuhi sa tao, dili ikaw ang nagunit. Dili ikaw nagunit sa kaluwasan. Any moment, any time, ang kaluwasan, ang kamatayon, mo struck out sa imuha mo, abot sa imuha. Dili nakakapanapol din na, dili nakakaingon na, Lord, unya na taon ko, but you Lord, dili yung nana, we have itong appointed time. Now, if you procrastinate, igay ka. Pag delay bitaw, hangtod nga, o sa nitabo sa time ni Noah.
Grabe ang wali ni Noah sa mga tao nga. Sulod na mo sa arka nga naman, lunok nga may tabo. Mga tao, tuo man ka. Sama, muulan na, ulan mo sa Ginoo. Sama ng ulan, kasabot ang sa ulan. May ulan sa ilang panahon. Mabuhi ang tanong sa anong panahon. This is just for, sa mist, sa, lang, yamug-yamug lang. Pero was naka-experience ng ulan. Saan ang ulan? Ng mga tao, di ka too. So, hangtod nga, gisirado ang pultahan sa arka. Masaya nito po, dito pa gusto ang mga tao nga, Noah, ablihimi. Saan pag-abli? Tapos na. Mugya po na ang mahitabo sa tao, nga once ang tao mamatay na, kung saan pa man ka magngandam. Ang pagpangandam, karon. Gihimo na ni Kristo ang gitawag redemption. Tanong sa ang redemption sa Bible. We are now tackling about overlooked redemption. Ang man ang redemption di ay gihimo sa Ginoo. Ang sa redemption. Romans chapter 3. Romans chapter 3. Okay? Verse number 24 to 25. Ang sa ang redemption mo ni siya. Verse 24, it says, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, klaro kayo, ang redemption na si Kristo ang nihimo. Verse 25, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. And also Colossians 1:14. Colossians 1:14. Asa ang redemption? Sa ito, Colossians 1:14. Ngunit siyang sulti sa Bible. Verse 14, it says, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. So, as ang redemption, dito sa unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ma-obtain ang redemption sa tao sa pinagi sa gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, sa iyang giula, ang iyang dugo. Doon ay redemption nga gihimo ang Ginoo sa kinabuhi. Gusto to niyang i-redeem pinaagi sa iyang gihimo sa krus sa Kalbaryo. Now, gihimo na ni Kristo ang kaluwasan, ang redemption para sa ato ang mga kalag. Kung mag-procrastinate ka, kung mag-delay ka sa imong desisyon sa kinabuhi, which ang kaluwasan ingon sa Biblia, 2 Corinthians 6 verse number 2, mumuni ang adlaw sa kaluwasan. Kano sa ba ang adlaw sa kaluwasan di ay? 2 Corinthians 6 verse number 2. Sa isulti sa Biblia. Verse number 2, it says, for He saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. So, karon ang adlaw sa kaluwasan. Every day, kung dili kaluwas, every day is the day of your salvation. Dapat. Pero, kung luwas ka, dili na mo day of salvation. Luwas naman ka karon nga panahon, karon nga adlaw, karon nga oras, karon nga takna. Luwas ka naman, so di na ka magkinahanglan ugma sa kaluwasan. Pero sa mga taong dili luwas, kada adlaw, muna'y day dapat of salvation sa ilang kinabuhi. But pasabot ang Diyos naghatag og tsansa nga ang tao makabaton sa kaluwasan kada adlaw sa ilang kinabuhi. But if you keep delaying, doon na kay procrastination sa imong kinabuhi, sorry na lang. Mabot ang panahon, muna siya ang hitabo. Hebrews 2:3. Okay, Hebrews chapter 2, verse number 3. It says, how shall we escape? How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard Him. Unsaon mo pag-iskapo karon? Kung imong gina-neglect ang dako kaayong kaluwasan nga gi-offer sa Ginoo, kini iyan gi-offer. The gospel has already been preached
many years, the gospel of the grace of God, the blood-stained gospel, gi-offer na sa Ginoo. But if you keep overlooking, if you keep delaying, if you keep procrastinating sa offer sa Ginoo nga salvation, karon ni siya, now is the day of salvation. Basig makabsan kag kahigayunan. Sa ato ang viewers online, lisod, once the time is over, lisod na nimo maangkon ang kaluwasan sa Ginoo. Kasi alang ang tayo maging mahimong tapos, once mabot ang kamatayon sa tao, ya wa ka kay balo kung luwas ka o dili, patay kang bata ka. Once mag-rapture, di ka paluwas, patay kang bata ka. Mabot ka sa tribulation period. Mag-antos ka dito for how many years sa parusa o judgment sa Ginoo nga ipahamtang sa tibuok ng kalibutan. But now, sa atong panahon karon, ang kaluwasan libre na. Nganong libre ang kaluwasan sa atong panahon karon? Kay gihimo na ni Kristo ang atong kaluwasan. Dito sa kamatayon sa cross, giula niya ang iyang dugo. Gilansang siya dito sa cross, giula iyang dugo. Namatay siya, gilubong ug nabanhaw. Sulod sa tulo ka adlaw, umas tulo ka adlaw, nabanhaw siya. Aron kumpletuhon ang kaluwasan nga iyang gi-offer sa matag usa ka tawo diri sa kalibutan. Ang pangutana, are you 100% sure or saved today? If your answer is no, it might be kini nga mga obstacles mo ni ang nakababag na makabaton kay kaluwasan. Pero ang kaluwasan simply, siya ko na yung kasulti. Today, salvation is a free gift of God. Libre nga gasa. Tungod kay si Kristo ang mihimo niya sa krus sa Kalbaryo. The blood mo'y payment sa tuang mga kasalanan. O ang iyang pagkabanhaw mo na'y resibo sa atuang kaluwasan.